Tinitigan ni Alejandro ang kahon. Hindi ko alam kung kaya ko itong buksan. Baka ito'y magdala ng kapayapaan, maraming sabi ni Linda. Mabuting tao si Paula, mabait, matalino, mahal niya ang kanyang mga pasyente. Karapat dapat siyang maalala bilang siya, hindi bilang kasinungalingan ng iba. Dahan-dahang binuksan ni Alejandro ang kahon. Nandoon ang mga munting bahagi ng buhay ni Paula, lumang larawan, isang nurse's pin, pulseras, at isang leather-bound journal. Ito ang huling diary niya, paliwanag ni Linda. Ito ang hindi nakuha ni Lynn. Isinulat din niya roon ang tungkol sa'yo. Sinusubaybayan niya ang Facebook post mo. Palagi niyang tinatanong sa sarili kung naaalala mo pa siya. Kinuha ni Alejandro ang isang larawan, isang dalagang nakasuot ng nurse uniform. Kamukha siya ni Lynn, pero iba ang ngiti, may init, may katapatan. Ang ganda niya, bulong niya. Oo, sagot ni Linda, maganda sa loob at labas. Tahimik na pinanood ni Father Joseph si Alejandro habang maingat niyang tinitingnan ang mga alaala. Mga piraso ng isang buhay na nawala ng maaga. Isang babaeng hindi niya kailanman nakilala, ngunit sa kakaibang paraan ay naging bahagi ng kanyang buhay. Ito'y isang kakaibang uri ng pagluluksa. Pagdadalamhati sa isang taong hindi niya nakilala habang nilalabanan ang sakit ng pagkakanulo mula sa isang nagpanggap. Tumawag ang detective ngayong umaga, biglang sabi ni Alejandro. Nakikipagtulungan si Lynn. Ibinigay niya ang mga pangalan ng mga kasabot niya sa sindikato ng identity theft. Binigyan niya ng 10,000 dolyar ang isang tao para sa social security at medical credentials ni Paula. Umiling si Linda. Sayang, pwede naman siyang bumuo ng sarili niyang kinabukasan, pero ninakaw niya ang buhay ng pamangkin ko. Sinabi rin niya sa pulis, dagdag ni Alejandro, na balak niya akong iwan pag nakuha niya ang citizenship, magpapafile ng divorce, kukunin ang kalahati ng lahat at maglalaho. Maingat na ipinatong ni Father Joseph ang kamay sa balikat ni Alejandro. Pero hindi niya ginawa, bulong niya. Naiyak siya nang mabunyag ang lahat. Hindi pa rin nito binabawi ang ginawa niya, maring sabi ni Linda. Tama ka, sagot ni Alejandro. Pero napapaisip ako, kaya ba ng tao magbago? Maari bang may tumubong totoo kahit nagsimula sa kasinungalingan? Tumayo si Father Joseph, handa nang umalis. Napansin niyang inaayos ni Alejandro ang mga larawan ni Paula sa ibabaw ng fireplace. Sa tabi nito, nakapatong ang singsing ng engagement. Isang simbolo na wala na may